Tol, kung sa mga terorista noong kasagsagan ng Marawi Siege ay may mga mababagsik, sa mga kasundaluhan natin, may mga matatapang at magigiting na bayani. Ang batang ito ang isa sa pinaka nagbigay ng makabagbag damdaming eksena sa naganap na bakbakan sa Marawi. Nagpaiwan sa lugar para koberan ang kanyang mga kasamahan upang makalabas sa mga ito ng buhay. Brutal siyang pinahirapan ng mga kalaban bago siya tuluyang malagutan ng hininga. At higit sa lahat, kinuha niya ang radyo at sinabi sa kanyang commanding officer ang mga katagang, "Just bomb my location, sir." Sino ang pinakamatapang na bayot na ito at gaano kabrutal ang kanyang sinapit? Isinilang si Dan Ryan Alar Bayot noong July 25, 1992 sa bayan ng Ipil, Zamboanga, Sibugay. Lumaki siya sa isang pamilyang simple at makabayan. Ang kanyang amang si Larry Bayot ay isang sarhento sa Philippine Army, partikular sa 1st Infantry Battalion. Dahil lumaki si Ryan na nakikita ang paglilingkod ng kanyang ama, nabuo rin sa kanyang puso ang hangaring magsundalo at maglingkod sa bayan. Bata pa lang ay pangarap na niyang maging sundalo upang ipagtanggol ang kanyang bansa. Suportado siya ng kanyang pamilya sa adhikaing ito kahit batid nilang mapanganib ang buhay militar. Ayon nga sa kanyang ama, talagang nais ni Ryan na maglingkod sa bayan at buong puso itong tinupad ng kanilang pamilya. Kaya sa edad bandang 20 anyos, pumasok si Ryan sa Philippine Army. Nagsanay siya ng mabuti at di nagtagal ay naging bahagi ng 51st Infantry Battalion ng Philippine Army na nakaistasyon sa Barangay Lilod, Marawi City. Bilang isang private first class, nagsilbi siyang karaniwang kawal na handang tumupad sa anumang tungkulin. Tahimik at matapang niyang hinarap ang bawat hamon, dala ang inspirasyon ng kanyang ama at ang pangarap niyang protektahan ang sariling bayan. Lagi niyang sinasabi sa mga kamag-anak o pinsan niya na tungkulin niyang lumaban para sa bayan at handa niyang ialay kahit ang buhay niya para sa kapayapaan ng nakararami. Hindi umatras si Ryan sa hamon ng pagiging sundalo. Bagkus, niyakap niya ito ng may tapang at paninindigan. May 23, 2017, sumiklab ang Siege of Marawi. Isang madugong paglusob ng teroristang Maute Group at grupo ni Isnilon Hapilon sa lungsod ng Marawi. Isa ang unit ni PFC Dan Ryan Bayot sa mga unang rumisponde nang sumiklab ang pinakamatinding urban warfare sa kasaysayan ng Pilipinas. Kinabukasan, May 24, naitalaga si Bayot kasama ang ilan sa kanyang kasamahan sa isang maliit na detachment ng militar sa Barangay Lilod, Marawi. Sila ay napwesto sa residence ng isang lokal na opisyal o town mayor upang magsilbing seguridad sa lugar na yon laban sa mga terorista. Maliit lamang ang pangkat ni Bayot, umigit kumulang 9 na sundalo ang kasama niya sa pwestong yon. Bagaman kaunti, determinado silang protektahan ang komunidad sa gitna ng kaguluhan. Hindi nagtagal, biglang inatake ang kanilang detachment na mga miyembro ng Maute Group na nakapaligid sa lugar. Nagulat ang grupo ni Bayot nang matuklasang pati ang bahay na binabantayan nilang opisyal ay nauna nang nasakop ng kalaban, kaya nagmumula rin doon ang mga putok. Sumiklab ang matinding bakbakan. Walang takot na lumaban si Bayot at ang kanyang mga kasama kahit pa sila'y dehado at napalilibutan na ng mga terorista. Sa gitna ng nagliliparang bala at pagsabog, isa-isang nalaga sa mga sundalong kabaro ni Bayot. Mas marami ang kalaban at mas malakas ang kanilang armas kaysa sa kanila. Sa loob ng ilang sandali, tumba ang karamihan sa kanyang mga kasama. 5 agad ang nalagas. Batid nilang hindi nila kaya ang kalaban lalo pat nauubusan na rin sila ng bala. Kaya minabuti ni Bayot na magpaiwan sa lugar at voluntaryong nagsabing magbibigay siya ng cover fire sa kanyang mga kasamahan nang sa gayon ay may matira sa kanila na buhay. Dito na kinuha ni Ryan Bayot ang lahat ng bala at armas mula sa mga nasawi nilang kabaro. At dito na rin sinimula ng 3 sa kanyang mga kasamahan na tumakas habang kinokoberan sila ni Ryan. Subalit isa sa kanila ang natamaan ng bala at namatay at 2 ang sugatan na sa kabutihang palad tagumpay namang nakalabas ng buhay. Kalaunan, si Bayot na lang ang natitira sa lugar
at hindi na siya nakasunod sa pag-withdraw ng kanyang mga kasamahan dahil sa dami ng mga kalabang nakapaligid sa kanya. Dehado man si Bayot, patuloy siyang nakikipaglaban mag-isa laban sa napakaraming kaaway. Nakahingi pa siya ng reinforcement pero makalipas ang ilang oras wala pa ring dumating na backup, kaya sa pangalawang pagkakataon tumawag ulit siya. At dito na niya napag-alamang 2 beses na palang sinubukan ng reinforcement team na pasukin ang kanyang kinaroroonan, pero hindi nila magawa ito dahil sa dami ng mga kalabang nakaabang sa lugar na tanging daan patungo sa kanya. Dito na naunawaan ni Ryan Bayot na nasa bingit na siya ng kamatayan dahil hindi na makapasok ang mga rescuer o reinforcement upang iligtas siya. Ngayon, habang umiinit ang labanan, tinawagan niya sa radyo ang kanyang commanding officer para ibigay ang kanyang coordinates o kanyang kinaroroonan. Dito niya binigkas ang mga salitang naging simbolo ng kanyang kabayanihan. "Just bomb my location, sir." Sa Tagalog, hinihiling niyang bombahin na lamang ang kinaroroonan niya kahit alam niyang kapalit nito ay ang sariling buhay. Handa siyang mamatay kung ang ibig sabihin ay matitigil ang puwersa ng kalaban sa lugar na yon. Ibinigay ni Bayot ang tumpak na coordinates ng kanilang pwesto sa mga kasamahang artilyero. Buo ang loob niya sa pagsabing bombahin ang kanyang lokasyon upang mapatay ang mga terorista sa paligid kahit kasama siya sa matatamaan nito. Gayunpaman, hindi nangyari ang kahilingan ni Bayot dahil nagtalaga ang gobyerno ng mga sundalo para tumulong sa kanya. Sa mga huling sandali ng labanang yon, walang takot na hinarap ni Ryan Bayot ang mga kalaban. 4 na araw matapos ang insidente, ang mga labi ni Bayot at ng kanyang mga kasama ay nakuha ng mga tropa ng gobyerno. Kasama sa mga kumuha ng mga labi ang ama ni Bayot na si Sergeant Larry Bayot. Kinailangan ng 4 na unit ng Philippine Army upang makuha ang mga bangkay ng mga sundalong namatay dahil sa dami ng mga kalabang nakabantay sa lugar. Dito nakita at napagtanto ng ama ni Ryan Bayot ang brutal na kanyang sinapit. Sa bangkay ng kanyang anak, wala siyang nakitang bakas ng bala. Sa halip, nakita niya ang mukha nito na lubhang na-deform o durog at may malalim na hiwa sa leeg sa pagtatangkang pugutan ng ulo ang batang sundalo. Indikasyon na pinahirapan muna si Ryan Bayot bago tuluyang pinatay. Masakit mang isipin, ito ang sinapit ng ating magiting na 24 anyos na sundalo. Nilabanan niya ang kalaban hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Handa ang loob ni Ryan Bayot na ibuwis ang buhay niya kung kasabay namang mapupuksa ang maraming kalaban at maililigtas ang mas nakararami. Ito ang sukdulang halimbawa ng kanyang kabayanihan at katapangan sa gitna ng digmaan. Ang sakripisyo ni Ryan Bayot ay hindi kailanman magiging walang kabuluhan. Dahil sa katapangan niyang ipinamalas, maraming buhay ang posibleng naligtas at naantala ang pag-usad ng mga terorista sa lugar na kanilang kinaroroonan. Ang huling hiling ni Bayot na bombahin ang sariling lokasyon ay isang desisyong bihirang marinig at nagpamangha sa marami. Nang mabatid ng publiko ang kanyang ginawa, kaagad itong kumalat at naging inspirasyon sa buong bayan. Umantig sa puso ng napakaraming Pilipino ang kwento ng kabayanihang ito ni Bayot. Mabilis na nag-viral sa social media ang balita tungkol sa kanyang katapangan. Maraming netizens ang nagpahayag ng paghanga at pasasalamat sa kanya, mula sa mga ordinaryong mamamayan hanggang sa mga opisyal ng pamahalaan. Kinilala si Dan Ryan Bayot bilang isang tunay na bayani ng Marawi Siege. Tinawag ng gobyerno ang ginawa niya bilang extraordinary gallantry at ultimate sacrifice. At kasama siya sa listahan ng mga fallen heroes na formal na pinararangalan ng Senado. Nang matapos ang labanan, nangibabaw ang halong lungkot at pagmamalaki sa puso ng mga naiwan ni Dan Ryan Bayot. Para sa kanyang pamilya, hindi matatawaran ang kanyang kabayanihan. Bagaman nagdadalamhati ang kanyang ama na si Sergeant Larry Bayot sa sinapit ng kanyang anak, buong puso niyang tinanggap ang naging kapalaran nito. Ayon sa ama, masakit man mawalan ng anak, nakakapagpalubag loob ang katotohanang naging heroic o magiting ang ginawa ni Ryan sa Marawi. Ipinagmamalaki niya na ang anak niya ay tumupad sa tungkulin hanggang sa huling hininga. Ang kwento mismo ng ama ni Ryan ang nagpaabot sa publiko kung gaano kabayani ang pinakita ng kanyang anak, isang sundalong nanindigan hanggang sa kanyang huling hininga.
Hindi rin matatawaran ang naging epekto ni Ryan Bayot sa kanyang mga kapatid at kaanak. Si Ian Patrick Bayot, ang nakababatang kapatid ni Dan Ryan, ay labis na humahanga sa alaala ng kanyang kuya. Ayon kay Ian, hero talaga ang kuya niya. Hindi yan natatakot kahit anong laban. Binuwis niya talaga ang buhay niya para sa bayan. Sobra raw siyang nai-inspire sa ginawa ng kuya niya. Dahil sa halimbawa ng kanyang kuya, nagpahayag si Ian ng kagustuhang sundan ang yapak nito bilang sundalo. Nakiusap pa siya kay Pangulong Duterte na tulungan siyang makapasok sa Philippine Military Academy upang may pagpatuloy niya ang nasimula ng kanyang kuya sa paglilingkod sa bayan. Ang ganitong reaksyon ng kanyang kapatid ay patunay na ang kabayanihan ni Ryan ay nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataan at sa susunod na henerasyon ng mga tagapagtanggol ng bayan. Maging ang matataas na opisyal ng militar at ang buong sandatahang lakas ng Pilipinas ay kinilala ang katapangan ni PFC Bayot. Itinuring nilang huwaran ang kanyang ginawa. Sa katunayan, kinilala ng Estado ang kanyang kabayanihan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mga parangal pagkamatay niya. Iginawad sa kanya ang parangal na posthumous na tinatawag na Order of Lapu-Lapu dahil sa kanyang selflessness and courage o walang pag-iimbot na katapangan sa pagtupad ng tungkulin. Ang Order of Lapu-Lapu ay isang parangal na ibinibigay sa mga individual na nagpakita ng invaluable or extraordinary service para sa bansa. Bukod dito, bilang pagkilala, personal na nag-abot si Pangulong Duterte ng medalya at gantimpala sa pamilya ni Bayot ilang araw matapos ang insidente. Naglaan ang Pangulo ng 250,000 pesos na tulong pinansyal at nangakong poponduhan ang edukasyon ng mga naiwang kapatid ni Ryan. Tinanong pa ni Pangulong Duterte ang ama ni Ryan kung ano pa ang maitutulong sa pamilya nito. Ang mga pagkilalang ito ay sumisimbolo sa mataas na pagtingin ng bayan kay Dan Ryan Bayot. Sa kasaysayan ng Marawi Siege, nakaukit ang pangalan ni Dan Ryan Bayot bilang isa sa mga bayaning nag-alay ng buhay para sa kapayapaan. Mula sa kanyang kabataan kung saan nabuo ang pangarap niyang magsundalo hanggang sa huling sandali sa gitna ng digmaan, ipinakita niya ang tunay na diwa ng pagmamahal sa bayan. Ang kwento ni Bayot ay hindi lamang tungkol sa isang sundalong nakipaglaban kundi tungkol din sa sakripisyo, katapangan at pag-asa. Dahil sa kanyang ginawa, maraming Pilipino ang muling naalala ang halaga ng paglilingkod at pagmamahal sa bayan. Hanggang ngayon, ikinukwento pa rin ang kabayanihan ni PFC Dan Ryan Bayot sa mga paaralan, sa kampo ng militar at sa mga tahanan bilang halimbawa ng tunay na pag-aalay ng sarili. Ang kanyang huling panawagan ay naging paalala na ang tunay na bayani ay handang isulong ang kapakanan ng iba bago ang sarili. Sinasaluduhan si Ryan Bayot ng sambayan ng Pilipino. Hindi malilimutan ng bayan ang kanyang kabayanihan. Ang simpleng kwentong ito ng kanyang buhay ay magsisilbing inspirasyon sa kabataan na sa kabila ng lahat, ang pagmamahal sa pamilya at bayan ay dapat manaig sa puso ng bawat batang Pilipino na makakarinig ng kanyang istorya. Naway manatili ang aral na iniwan ni Dan Ryan Bayot. Ang kagitingan at kabayanihan ay kayang gawin ng sinumang may tapang at malasakit para sa kapwa. Ikaw tol, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni PFC Dan Ryan Bayot, kaya mo bang gawin ang parehong sakripisyo para sa kapwa mo sundalo at sa bayan? Kung wala ang mga sundalong tulad ni Bayot, ano sa tingin mo ang posibleng kinahinatnan ng Marawi at ng bansa? May pananagutan ba ang estado sa bawat sundalong namamatay o bahagi na talaga ito ng serbisyo? At kung ikaw ang commander, papayag ka bang bombahin ang lokasyon ng sarili mong tao para sa mas malaking layunin? Tila hindi ka panipaniwala tol na may ganito pa palang klaseng sundalo. Sa panahong marami ang natural na pipiliin ang sariling kaligtasan, may isang taong pinatunayan na may mga mandirigma pa ring handang isantabi ang lahat, pati sariling buhay, alang-alang sa tungkulin at sa kapwa. May pagkakataon siya na manatiling ligtas, makauwi ng buhay sa kanyang pamilya at abutin pa ang mas mataas na ranggo sa serbisyo. Pero sa gitna ng putukan, alikabok at panganib, iba ang pinili niya. Mas pinili niyang gawing panangga ang sariling katawan sa isang naghihingalong tauhan, alang-alang lamang sa kanyang paninindigan na walang iwanan. Tapos nawalan na po ako ng malay. Hindi ko alam kung ano na yung kasunod na nangyari. Basta nagulat na lang ako bigla na may
taong humila sa akin. Hindi ko alam na yung commanding officer ko pala si Captain Romel Sandoval. Tapos nagulat na lang ako, bigla niya akong hinila papuntang sa may hagdanan kung saan nandun yung mga tropa namin nakatambay. Nung mga ilang minuto, bigla siyang sumigaw. Tinamaan na rin pala siya sa tagiliran. Tapos nag-return fire siya sa mga kalaban. Pagka-return fire niya, nung tinamaan ulit siya sa may bandang liig, tapos pagka dahan-dahan siyang gumapang, gumulong siya papunta para daganan niya ako, papunta sa akin para daganan niya ako. Rangers, lead the way! Si Romel Bigyan Sandoval ay isinilang noong July 26, 1979 sa Bawan, Batangas. Lumaki siya sa isang payak na pamumuhay sa bukid na humubog sa kanyang sipag at kababaang loob. Sa murang edad, nabighani siya sa paglilingkod sa bayan at pinangarap maging sundalo. Nagtapos si Romel ng high school sa Bawan noong 1996 at di naglaon ay pumasok sa Philippine Military Academy sa Baguio. Taong 2005, matagumpay niyang natapos ang mahirap na pagsasanay sa PMA, tangan ang mga prinsipyong duty, honor, country na magiging gabay niya sa buong buhay niya. Matapos graduate sa PMA, agad na tumahak si Sandoval sa landas ng pagiging opisyal sa Philippine Army. Napabilang siya sa Elite Scout Rangers at naging bantog sa kanyang tapang at galing sa pamumuno, kung saan siya ang naging commanding officer ng 11th Scout Ranger Company. Bawat misyon ay pinagkatiwala sa kanya ay kanyang sinuong ng buong dedikasyon. Naipadala siya sa iba't ibang sulok ng bansa kung saan may banta ng terorismo at rebelyon. Mula sa kagubatan ng Jolo, sa kabundukan ng Samar at Negros hanggang sa mga isla ng Bohol. Sa lahat ng ito, lagi niyang pinanghawakan ng paniniwalang walang iwanan, walang anumang kasamahang dapat maiwan sa gitna ng panganib. Dahil sa kanyang tapang, tinagurian siyang daredevil na mga kasamahan, palaging nauuna at walang takot sa panganib. Sa mga unang taon pa lang ng kanyang karera, napatunayan ni Romel na isa siyang leader na handang protektahan ang kanyang tauhan at isa katuparan ang tungkulin ng may karangalan. Bilang isang Scout Ranger, naging bahagi si Captain Romel Sandoval ng maraming operasyon laban sa mga armadong grupo. Sa bawat labanan ay ibinibigay niya ang lahat, ngunit maingat din niyang sinisiguro ang kaligtasan ng kanyang mga tauhan. Ipinagmamalaki ng kanyang mga nakasama na sa ilalim ng kanyang pamumuno, walang nasasayang na buhay nang hindi kinakailangan. Bago pa man sumiklab ang kaguluhan sa Marawi, bitbit ni Sandoval ang mahalagang aral at karanasan mula sa dating niyang mga misyon. Ilan sa kanyang mga nakasama ang nagpatotoo na si Captain Sandoval ay laging nasa unahan sa panganib at hindi kailanman nag-aatubiling tulungan ang mga nasusugatan o naiipit na kasama. Ang prinsipyong walang iwanan na kanyang paulit-ulit na binibigkas ay hindi lamang salita kundi isang panatang isinasabuhay niya, bagay na nakita ng lahat ng kanyang tauhan sa bawat operasyon. Dahil dito, nakuha niya ang matinding tiwala at paghanga ng parehong nakabababa at nakatataas sa kanya. Noong 2017, sumiklab ang labanan sa Marawi kung saan hinarap ng puwersa ng gobyerno ang mga militanteng grupo ni Isnilon Habilon at Mauti ISIS na nagasik ng teror sa lungsod. Si Captain Romel Sandoval bilang commander ng 11th Scout Ranger Company ay isa sa mga ipinadala sa Marawi upang patakbuhin ang mga operasyong pansagip at panunupil sa kalaban. Mahigit 3 buwang nakipagsagupa ang kanyang unit sa urbanong labanan, ngunit kapansin-pansin na ni isang tauhan niya ay walang nabuwal o casualty sa panahong yon. Pinatunayan nito ang husay ng kanyang pagmamando at ang lubos na pag-iingat niya sa buhay ng bawat sundalo. August 2017, naging bayani na si Sandoval sa mga mata ng kanyang kapwa ranger nang iligtas niya ang isang pangkat ng mga scout ranger na natrap sa isang gusali sa main battle area. Inutusan niya mga ito na gumamit ng isang armored personal carrier upang makatakas mula sa mapanganib na sitwasyon at matagumpay silang nakaligtas sa bitag ng kalaban. Dahil sa walang takot na leader na laging nasa unahan, lalong tumatag ang palayaw niyang daredevil sa hanay ng kanyang mga kasama. Pagsapit ng September 10, 2017, ika-111 araw ng tunggalian sa Marawi.
Isa sa ilang natitirang kuta ng mga terorista na ginawang strategic building ng kalaban ang susunod na target at babawiin ng tropa ng gobyerno. Ang target na gusali ay Land Bank Building na nasa commercial complex na tinatawag na CND Center Point. 5 palapag na halos lamog na at wasak-wasak na sa bandang itaas, pero ang ilalim ay matibay pa. Nasa hindi bababa na 26 na terorista ang kumukuta roon. Pinangunahan ni Captain Sandoval ang kanyang 50 kataong kumpanya sa masusing clearing operation na yon. Pero syempre hindi sila basta-basta papasok sa target nila dahil maraming mga bitag o IED ang itinanim ng mga kalaban. Kaya ang ginawa nilang approach sa tulong ng suggestion ni Sergeant Jason Mante, team leader ng 11th Scout Ranger Company, bumuta sila ng daanan sa isang gusali na katabi ng target na Land Bank Building gamit ang baril na tumagal ng 2 oras gamit ang 50 at 60 caliber na bala at pinasok nila ito. Inakyat muna nila ang katabing gusali na yon sa tuktok na papantay sa 3rd floor ng Land Bank. Gumawa sila ng kahoy na tulay para makatawid ng mabilisan sa Land Bank. Ang problema, may mga kalaban na nakaabang sa baba at nang sinubukan nilang tumawid, napipitikan sila ng mga ito. Hinagisan muna nila ito ng mga granada pero bigo pa rin, nakakapagpaputok pa rin ang mga terorista. Kaya ang ginawa ni Captain Sandoval, pinakuhanan niya muna ng litrato ang pwesto ng kalaban sa ibaba para makaisip ng magandang plano. Nang makita ni Captain Sandoval ang dapat durugin, kinabukasan sinubukan nilang i-assault ito kaya binombahan nila ito ng binombahan. Tumahimik ang mga kalaban kaya dali-dali silang tumawid sa target na gusali bandang alas 9 ng umaga. Nang maklear nila ang 3rd floor, umakyat na sila ng 4th floor. At nang maklear na ulit nila ang 4th floor, umakyat na sila sa huling palapag. Ngayon, nang maklear nila ito, bumaba sila papuntang 2nd floor. Si Sergeant Mante bilang team leader, siya muna ang nag-observe ng 2nd floor kasama ang lead scout at guide niya. Natagalan sila ron at nang silipin nila ang 1st floor bandang tanghali, madilim na banda rito. Binaba nila Sergeant Mante ang palapag na ito kasama ang team niya. Habang nag-o-observe, nag-skirmisher sila at nakadapa si Sergeant Mante nang biglang nagpaputok ang kalaban. Dali-daling pinaakyat ni Mante ang kanyang mga kasama pero nung siya'y paakyat na rin, akma namang natamaan siya sa bandang braso kaya siya natumba. Nang subukan siyang hilain ng kanyang kasama, natamaan din ito sa kamay kaya umakyat na rin ito. Tuloy-tuloy pa rin ang putok sa panig ng mga kalaban kaya iginalaw ni Sergeant Mante ang isa niyang braso upang kumuha ng mga tipak-tipak na semento at inilagay sa kanyang ulo. Pagkalipas ng ilang sandali, tinamaan na naman si Sergeant Mante pero sa bandang tagiliran at likod. Hinagisan pa siya ng granada sa likod ng ulo niya. Buti na lang talaga may nilagay siyang mga tipak ng semento kaya nakatulong din talaga ito pero nawalan din talaga siya ng malay. Nagpabalik-balik ang ilang tangkang iligtas si Mante ngunit paulit-ulit din silang pinaputukan ng kalaban. Tumagal si Sergeant Mante ng 4 na oras sa palapag na yon habang nakadapa na pawala-wala ang malay. Gusto sanang iradyo ni Sergeant Mante si Captain Sandoval na wag na siyang tangkaing kuhanin dahil naririnig niya ang mga kalaban na magpapasabog ng RPG. Pero hindi na ito nagawa ni Sergeant Mante. Unti-unti na siyang nauubusan ng panahon, nakahandusay at naghihintay ng kamatayan sa bawat sandali. Nakatawag pa si Sergeant Mante sa kanyang pamilya pero hindi nila siya maintindihan dahil tunog nag-aagaw buhay na ito. Sa puntong yon, hindi matanggap ni Captain Sandoval na iwan ang kanyang tauhan. Nag-utos siya ng 4 na Rangers na subukang kuhanin si Mante ngunit naudlot ang lahat ng pagtatangka dahil binabantayan ng mga kalaban ang bawat susubok na bumaba mula sa ikalawang palapag. Dito na napagpasyahan ni Sandoval na personal na sumuong sa panganib. Ayon kay 2nd Lieutenant RV Ventura, isang platoon leader, biglang nawala sa paningin nila si Sandoval. Palihim pala itong humanap ng alternatibong daan sa pamamagitan ng butas sa pader na likha ng mga kalaban. Ginamit ni Kapitan Romel ang rutang iyon papunta sa katabing istruktura upang makalapit sa kinaroroonan ni Mante. Nang makita niyang hirap na at halos di na gumagalaw ang nasugatan niyang tauhan, mabilis siyang nagdesisyon. Maghanda kayo, cover fire! Utos niya sa mga tauhan. Saka siya sumugod pababa patungo kay Mante. Walang pag-aatubili ang kanyang bawat kilos. Nasaksihan ni Lieutenant Ventura na nang marating ni Sandoval si Mante, agad nitong kinapa ang pulso at sinimulang hilahin ito papunta sa ligtas na pwesto. Dito na siya napansin ng mga kalaban.
Isang tama ng bala ang tumagos sa tagiliran ni Sandoval. Narinig siyang napasigaw, hindi sa sakit kundi sa gigil at galit sa pagkakabaril sa kanya. Sa kabila ng tama, imbis na umurong ay humarap pa siya sa direksyon ng kalaban at gumanti ng putok. Ilang saglit pa'y tinamaan si Sandoval sa leeg at isang bala ang tumama sa kanyang pisngi na naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Sa huling sandali, nagsisigaw pa siya sa radyo na tinamaan siya habang nagmumura. Habang pinoprotektahan ni Sandoval si Mante, ginapang niya ang sarili upang sapinan ng kanyang katawan ang kanyang tauhan. Tinatakpan ito upang hindi na muling tamaan pa ng bala. Paulit-ulit man siyang tinamaan habang ginagawa ito, nagawa ni Sandoval na protektahan si Mante gamit ang sarili niyang buhay. Pagkatapos ng bakbakan, nang matagpuan ang katawan ni Captain Sandoval, bumaon sa kanyang dibdib ang ilang bala, patunay kung paano niya sinalo ang mga bala na para sana sa kanyang kasamang sundalo. Kasama ring nasawi sa pagtulong si PFC Sherwin Canapi na siyang nagboluntaryong sumama sa pagligtas. Dahil sa kabayanihang ito ni Sandoval, nailigtas ang buhay ni Corporal Mante at tuluyang nabawi ng tropa ang gusali mula sa mga terorista. Nasawi si Captain Romel Sandoval sa edad na 38 habang isinasakatuparan ang pinakatanyag niyang misyon na iligtas ang isang nasugatang kasama. Siya ang pinakamataas na opisyal na nag-alay ng buhay sa buong labanan sa Marawi. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng matinding hinagpis sa kanyang pamilya at mga kasama. Subalit kapalit nito, nailigtas niya ang buhay ng iba at naitulak ang tagumpay ng kanilang operasyon. Hindi lang nailigtas ni Sandoval si Mante, kundi pati ang pamilya nitong nag-aantay sa kanya. Pinanghawakan ni Sandoval hanggang sa huling hininga ang pangakong walang iwanan at ito'y naging inspirasyon sa lahat ng nakakakilala sa kanyang kabayanihan. Isang linggo matapos ang kanyang pagpanaw, inihatid si Captain Sandoval sa huling hantungan sa libingan ng mga bayani noong September 15, 2017. Dumalo mismo si Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo Leni Robredo upang personal na magbigay pugay sa burol ng bayaning opisyal. Dama ng lahat ang malaking paghanga at pasasalamat sa sakripisyong kanyang ginawa para sa bayan. Bilang pagkilala, iginawad ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas kay Captain Sandoval ang Medal of Valor noong December 20, 2017 sa Camp Aguinaldo, Quezon City, kasabay ng 82nd founding anniversary ng AFP. Ang medalyang ito ang pinakamataas na parangal para sa kagitingan ng isang sundalo. Sa opisyal na ulat ng AFP, binigyang diin kung paano pinatunayan ni Sandoval sa labanan ang pambihirang tapang, kagitingan, natatanging liderato at profesionalismo sa pamamagitan ng pinakamataas na sakripisyo na ibinigay niya ang sariling buhay para sa isang kasama, alinsunod sa pinakamarangal na tradisyon ng militar. Siya ang ika-41 na sundalong tumanggap ng Medal of Valor sa kasaysayan ng Pilipinas, isang patunay sa pambihirang kabayanihan ng kanyang nagawa. Hindi matatawaran ang pagmamahal at respeto ng mga nakasama ni Romel Sandoval. Ayon kay Lieutenant Colonel Jose Luntok, ang kanyang battalion commander, si Sandoval ang ace ng kanilang unit. Sa kanya iniaasa ang pinakamapanganib na misyon dahil sa kanyang husay at katapangang pinatunayan sa bawat pagkakataon. Pahayag naman ni Lieutenant General Carlito Galvez Jr. na naging tagapayo niya sa PMA, si Romel ay naging isa sa pinakamahusay na pinuno ng kanyang henerasyon. Ang mga nakababatang opisyal at kawal ay tumitingala sa ehemplo ni Sandoval, ang lider na nangunguna sa labanan, hindi iniiwan ang tauhan at handang ialay ang buhay para sa kapwa. Si Captain Erwin Arcilla naman, isa sa mga nasabak sa Marawi, ay nagsabing napakataas ng tingin nila kay Sir Romel dahil sa kabayanihang nasaksihan nila mismo. Sa ginawa niyang pagtakip sa katawan ni Mante, nakita nilang literal na inuna ni Sandoval ang buhay ng iba bago ang sarili. Ang kwentong ito ay naging alamat na sa kasundaluhan, itinuturo upang gabayan ang mga bagong sibol na pinuno sa hukbo. Kung meron man ding isa pa na matapang dito, yun ay walang iba kundi ang asawa ni Captain Sandoval. Para sa kanyang pamilya at mga mahal sa buhay, lalo na sa iniwang kabiyak niya na si Maria Ani Sandoval, ang sakripisyo ni Romel ay nagdulot ng halo-halong dalamhati at pagmamalaki. 7 taon pa lamang silang kasal, 17 taon na magkasama bilang magkasintahan nang mangyari ang trahedya. Lumaki si Ani sa Maynila at nagmula sa pamilyang puno ng mga sundalo rin sa Air Force.
Subalit niyakap niya ang payak na pinagmula ni Romel sa Batangas dahil umanga siya sa kabutihang loob at mga prinsipyo nito. Batid ni Annie ang hirap ng pagiging asawa ng isang sundalo. Natuto siyang magtiis sa mahabang panahong malayo si Romel dahil pangalawa lamang ang asawa sa tungkulin ng isang sundalo sa bayan. Masakit man ang sinapit, buong tatag niyang hinarap ang pagkawala ng pinakamamahal. Inalala ni Annie na noong umaga ng huling misyon ni Romel ay nagpadala pa ito ng mensahe sa kanya na "Good morning B, trabaho muna, kukunin namin ngayon ang target na gusali." Nawaring karaniwang araw lamang yon sa kanya. Nang makarating ang malungkot na balita, nasambit ni Annie, hindi siya naging kanya kailanman. Tungkulin, dangal at bayan lagi ang una sa kanya. Ibinabalik niya siya sa Panginoon. Nagpapasalamat siya na nabiyayaan siya ng isang napakabuting tao sa buhay niya. Inalala pa niya pati ang mga nakakakilala kay Sandoval na siya ay walang kabisyo-bisyo. Bukod sa pagsisilbi sa bayan, isa siyang talented artist, illustrator, painter, wood carver at mahilig din siya sa bonsai. Ang kabayanihan ni Captain Romel Sandoval ay nag-iwan ng malalim na bakas sa sandatahang lakas at sa sambayan ng Pilipino. Nag-ugat ng inspirasyon ang kanyang kwento na kahit sa pinakamapait na sandali ay may mga bayani tayong handang magsakripisyo para sa kapwa at sa bayan. Ang kanyang pangalan ay itinuturing na ngayon na simbolo ng walang iwanan at tunay na pagmamahal sa bayan. Sa katunayan, hindi lamang sa kasulatan at talumpati na bubuhay ang kanyang alaala, itinatampok din ito sa kulturang popular. Isang episode ng programang Maalaala Mo Kaya na pinamagatang Tangke ang isinapelikula ang buhay ni Romel at ng kanyang asawang si Annie noong March 2018, kung saan ipinakita sa masang Pilipino ang sakripisyo at kabayanihan niya sa Marawi. Sa ganitong paraan ay patuloy na naipapasa ang aral mula sa kanyang buhay. Sa dulo ng makulay ngunit maikling landas na tinahak ni Romel Sandoval, naroon ang isang bayaning kwento na nagsisilbing paalala sa ating lahat. Mula sa isang simpleng bata sa Batangas na may mataas na pangarap, naging isang ulirang pinuno siya na hindi nagatubiling ibuwis ang sariling buhay alang-alang sa iba. Ang kanyang buhay ay isang makabagbag damdaming kwento ng tapang, pagmamahal at sakripisyo. Isang kwentong hinding-hindi malilimutan at patuloy na magsisilbing inspirasyon sa mga susunod pang henerasyon ng mga Pilipino at kawal ng bayan. Ikaw tol, gaano mo hinahangaan ang kwentong kabayanihan ni Captain Sandoval? Sa panahon ngayon, sa tingin nyo ba may mga ganitong klaseng bayani pa rin sa Pilipinas? Kung ikaw ang asawa o pamilya ng isang sundalo, kaya mo bang tanggapin ang ganitong klaseng sakripisyo? Sa tingin nyo ba sapat ang pagkilala ng bansa sa mga sundalong nagbuwis ng buhay para sa Pilipinas? At kung kayo ang nasa sitwasyon ni Captain Sandoval, iiwan nyo ba ang kasamahan nyo para mabuhay o ipaglalaban nyo hanggang dulo ang prinsipyo na walang iwanan? Tol, kung sa Amerika ay may Desmond Dos, sa Pilipinas ay may Henner Tinangag. Isang batang sundalong Pilipino na nagpakita ng katapangang halos hindi mo aakalaing kayang gawin ng isang tao. Sa kabila ng pagpapaulan ng bala ng mga kalaban, snipers at mga bomba, sinuong niya mag-isa ang kanyang mga kabarong sugatan sa gitna ng matinding bakbakan sa Marawi. Isa-isa niyang pinasan ang buhay ng mga kasamahan niyang nakahandusay sa gitna ng bakbakan na para bang wala siyang pakialam sa sariling kaligtasan, basta mailigtas lamang ang iba. At ang malupit, kahit may matinding tama siya ng bala at granada, ay sinikap niya pa ring dalhin ang katawan ng isang tenyente papunta sa ligtas na pwesto na 200 metro ang layo. Noong 1993, sa isang liblib na baryo ng Lunas sa bayan ng Barlig, Mountain Province, isinilang ang isang batang nagngangalang Henner Camiday Tinangag. Lumaki si Henner sa payak na pamumuhay sa kabundukan, kaisa-isang anak na lalaki sa 5 magkakapatid. Bata pa lamang ay kilala na siyang masipag, masunurin at maalalahanin. Laging handang tumulong sa kanyang pamilya at mga kapatid. Malapit siya sa mga magulang niyang sina Aram at Marcia. At bata man ay taglay na niya ang katatagan at determinasyon na babaunin niya sa kanyang paglaki. Pagsapit ng kolehiyo, nag-aral si Henner ng kursong BS Criminology sa University of Baguio. Ilang hakbang na lang sana ay makakatapos na siya. Isang semester at on-the-job training na lang at makakapagtapos na siya ng pag-aaral. Subalit alam ni Henner na malaking hamon ang maghanap ng trabaho sa kanilang probinsya. Nagmamakaawa man ang inang si Marcia na tapusin muna niya ang pag-aaral, buo na ang pasya ni Henner na tuparin ang isa pa niyang pangarap.
ang maging isang sundalo sa Philippine Marine Corps. Batid niyang kung papasok siya sa Marines ay makakakuha siya agad ng trabaho at matutulungan na niya ang mga nakababatang kapatid sa kanilang pag-aaral. Kaya nang makapasa siya sa exam sa Marine Recruitment Unit, doon na siya nag-focus sa pagpasok sa corps. Noon ding mga panahong yon, mayroon na siyang sariling pamilya, ang kanyang asawang si Jasmine Joy at ang munting supling nilang si Clark Miner na nooy 2 taong gulang pa lamang. Hindi naglaon ay pumasok si Jenner sa serbisyo bilang isang private first class ng Philippine Marine Corps. Matapos ang mahirap na pagsasanay sa Marine Basic Training sa Taguig, nalaman niyang sa Mindanao ang una niyang destino, sa lalawigan ng Cotabato. Bagamat nababahala ang kanyang mga magulang sa panganib na kakaharapin niya, buo ang loob ni Jenner na gampanan ang tungkulin bilang isang sundalo. Sinabi niya sa kanyang ate na si Novelyn at sa kanilang ina na huwag silang mag-alala at kung kalooban ng Diyos na mamatay siya bilang Marine, tatanggapin niya yon sapagkat lahat naman ay haharap sa kamatayan sa takdang panahon. May 2017, nasadlak sa kaguluhan ang Marawi City sa Mindanao, natatala sa kasaysayan ng Pilipinas bilang pinakamatinding urban warfare mula World War II. Ang mga grupo ng terorista na sina Isnilon Hapilon at Mauti ISIS ang sumalakay sa lungsod at naghasik ng teror. Kasama si PFC Jenner Tinangag sa mga kauna-unahang rumisponde sa pagtugon ng militar sa krisis na ito bilang bahagi ng Special Operations Platoon Marine Battalion Landing Team 5 o MBLT-5 ng Philippine Marines. Sa kalagitnaan ng madugong sagupaan, napasabak ang unit ni Jenner sa matinding bakbakan sa isang bahagi ng lungsod. Fast forward, June 9, 2017, nang malapit ng maagaw ng kalaban ng isang mahalagang tulay sa Marawi na tinatawag na Mapandi Bridge sa Barangay Lilod, Madaya, isa ang grupo ni Jenner sa mga ipinadala upang magpalakas sa depensa roon. Marami ang nasugatan at nalaga sa panig ng mga Marines ng araw na yon, napapalo sa 40 na sugatan at 13 ang napatay. Ngayon, habang nire-reinforce ng SOP MBLT-5 ang mga unit ng MBLT-7 at MARSOG doon sa paligid ng tulay, walang pag-aatubiling nagboluntaryo si Jenner kasama ang 3 pa niyang kasamahan upang iligtas ang mga sugatan at kunin ang mga nasawing tropa palayo sa linya ng putukan. Habang nakikipagputukan ang iba pang tropa, mabilis na kumilos ang grupo ni Jenner. Sinuong nila ang peligro at isa-isang binuhat ang mga sugatang Marines papunta sa likuran sa tinatawag na casualty collection point. Paulit-ulit silang naglabas-masok sa mapanganib na lugar. Binubuwis ang buhay sa bawat pagtakbo at paggapang sa gitna ng bala at shrapnel upang mailigtas ang kanilang mga kasama. Lahat sila ay pagod at hirap na hirap sa tindi ng bakbakan. Inuulanan sila ng bala mula sa machine gun ng kalaban at inuulanan din sila ng mga granada sa paligid. Bukod dito, may mga sniper din ng kalaban na nakaabang. Dahil sa matinding pagod at sugat, pansamantalang umatras at sumilong muna ang ilan sa kanyang mga kasama upang magpahinga sandali. Subalit si Jenner, kahit nag-iisa, ay hindi huminto. Wala mang utos mula sa nakatataas, muli siyang gumapang sa gitna ng bakbakan at nagpatuloy sa pagsagip na mag-isa, hindi alintana ang nagbabantaang panganib sa kanyang buhay. Sa kabayanihang ito ni Jenner, 4 na beses siyang mag-isang sumuong at 4 na sugatang kasamahan ang matagumpay niyang naisalba mula sa pagkakaipit sa isang moske sa combat zone. Binalikan niya ang bawat isa at binuhat papunta sa ligtas na lugar ang kanyang mga kasamang hirap ng makatakas. Ngunit sa sunod niyang pagsubok, nasagipin ang isa pang kasamahan na si First Lieutenant John Frederick Savellano. Natanaw na si Jenner ng mga kalaban. Tinarget siya ng sniper at tinamaan ng bala sa bandang tiyan, sabay sa pagsabog ng isang granada na nagpakalat ng matatalas na shrapnel na tumama rin sa kanyang katawan. Napasigaw ang kanyang mga kabaro nang makitang bagsak si Jenner, subalit pinilit pa rin niyang bumangon. Sa kabila ng mga matinding tama, buong lakas pa rin niyang binuhat ang katawan ng isang nasawing opisyal o isang tenyente at nagawa niyang madala ito ng mga 200 metro papunta sa ligtas na pwestuhan bago siya tuluyang napadapa sa lupa. Dali-dali siyang sinaklolohan ng kanyang mga kasama at isinugod sa medical station. Subalit hindi nagtagal dahil sa tindi ng mga tama sa kanyang katawan, binawian ng buhay si Jenner habang sinusubukan siyang iligtas ng mga mediko. Nagwakas ang buhay ni PFC Jenner Tinangag noong araw na yon.
Ngunit dahil sa kanyang kabayanihan ay naligtas ang buhay ng 4 niyang kasamang Marines at naiabot din sa kanilang pamilya ang bangkay ng opisyal na sinubukan niyang isalba. Ang walang pag-iimbot na sakripisyo ni Jenner ay nagbigay ng bagong sigla at tapang sa hanay ng mga sundalong nakikipaglaban noon. Inspirado sila ng kanyang halimbawa. Mas pursigido o nagpataas ng moral ang mga tropang Pilipino na ituloy ang laban hanggang sa tuluyang mapalaya ang Marawi City mula sa kamay ng mga terorista. Si Jenner ay nasawi man, ang kanyang kagitingan ay naging huwaran sa iba pa na ipagpatuloy ang misyon hanggang makamit ang tagumpay. Matapos ang labanan, buong pitagan at paghihinagpis na inihatid ng sandatahang lakas ang labi ni Jenner at ng 12 pa niyang kasamahang nasawi pabalik sa Maynila. Kasama ang labi ni PFC Jenner Tinangag sa mga dinala sa arrival honors sa Villamor Air Base noong June 11, 2017 kung saan personal na dumalo si Pangulong Rodrigo Duterte upang magbigay pugay at makiramay sa mga pamilya ng mga nasawing Marines at kilalanin ang kanilang kabayanihan. Ilang araw matapos nito, ang kabaong ni Jenner ay inuwi sa kanyang lupang tinubuan sa Barangay Lunas, Barlig. Dito, malapit sa tahanang kinalakihan niya, inihimlay si Jenner sa huling pagkakataon. Hibik at dalamhati ang bumalot sa kanyang pamilya at mga kababayan. Hindi pa rin makapaniwala ang kanyang ina na nauna pang nawala ang kaisa-isa niyang anak na lalaki kaysa sa kanila. Napakalaking dagok ito lalo na sa kanyang mga magulang na sina Marcia at Aram na nawala ng pinakamamahal nilang anak na lalaki na hinahangad lamang ay mabigyan ng mas mabuting buhay ang kanyang pamilya. Pero sa gitna ng pagluluksa ay kasama rin ang karangalan. Buong bansa ang nakiramay at kumilala kay Jenner bilang isang bayani. Ayon sa kanyang ate Novelyn, laging nakatuon ang isip ni Jenner sa kapakanan ng pamilya. Katunayan, ibinahagi ng mga nakasama ni Jenner na bago siya nalagutan ng hininga ay nasambit pa niya, "Ayos na, nakapagtapos na sa kolehiyo ang kapatid kong babae." Ito ang huling mga salitang binitawan ng batang Marine. Patunay na hanggang sa dulo, inisip pa rin niya ang kinabukasan ng mga mahal niya sa buhay. Nang marinig ito ni Novelyn ay napaluwa siya sapagkat ang tinutukoy ni Jenner ay ang bunso nilang kapatid na si Jet na nakapagtapos kamakailan ng kursong BS Political Science. Natupad na ang pangarap ni Jenner na makatulong sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Hindi naglaon, pinarangalan ng sambayanan si Jenner sa pinakamataas na paraan. Makalipas ang ilang taon mula nang siya'y masawi, ginawaran si Corporal Jenner Tinangag ng Medalya ng Kagitingan o Medal of Valor, ang pinakamataas na award na maaaring ibigay sa isang sundalo ng AFP. Noong July 2021, sa isang seremonya sa Malacanang, mismong si Pangulong Duterte ang nag-abot ng medalyang ito sa pamilya ni Jenner bilang pagkilala sa kanyang walang kapantay na katapangan at sakripisyo. Kabilang na ngayon si Corporal Tinangag sa iilang piling bayani sa kasaysayan ng Pilipinas na tumanggap ng medalya ng kagitingan dahil sa kabayanihang lampas sa tungkulin. Bilang dagdag na pagpupugay, ipinangalan din kay Jenner Tinangag ang isa sa mga bagong sasakyang pandigma ng hukbong dagat ng Pilipinas. Noong ika-125 anibersaryo ng Philippine Navy, inilunsad ang BRP Jenner Tinangag o tinatawag na PG-903, isang moderno at mabilis na patrol gunboat na naging bahagi ng Acero-class fast attack interdiction craft ng bansa. Ang barkong ito na kapangalan ng yumaong Korporal Tinangag ay magsisilbing paalala sa lahat ng mandaragat at mamamayan ng kanyang kabayanihan sa bawat paglalayag nito. Saan man ito pumunta, bitbit ng BRP Jenner Tinangag ang kwento ng isang sundalong nag-alay ng buhay para sa kapwa at bayan. Ang kwento ni Jenner Tinangag ay mananatiling buhay na inspirasyon para sa mga kabataang Pilipino na parang isang alamat na ikinukwento ng mga guro at magulang. Ang kanyang buhay ay patunay na ang tunay na kagitingan ay ang pag-una sa kapakanan ng iba bago ang sarili. Habang buhay siyang mananatili sa ating alaala bilang isang huwarang Pilipino na ang buhay ay isang masinop, simple ngunit dakilang kwento ng pagmamahal, sakripisyo at kagitingan. Marami pang mga kwentong kabayanihan ang nanaig matapos ang Marawi Siege at iilan lamang ito sa mga patunay na sa gitna ng digmaan, takot at kamatayan ay may mga sundalong Pilipinong handang ialay ang lahat para sa kapwa at sa bayan.
Ang mga sakripisyo nila ay hindi lamang alaala ng mga sundalong nasawi, kundi isang buhay na paalala ng tunay na diwa ng paglilingkod, pagmamahal sa bayan at pamilya, at katapangang higit pa sa hinihingi ng tungkulin. Sa kanilang iniwang halimbawa, mananatiling buhay sa puso ng sambayanan ang aral na ang tunay na bayani ay hindi yaong naghahanap ng pagkilala, kundi yaong kusang tumatayo, lumalaban at nagsasakripisyo para sa iba kahit kapalit nito ay sariling buhay. Ikaw tol, gaano mo hinahangaan ang sakripisyong ito ni Jenner? At sa panahon ngayon, sa tingin ninyo ba ay marami pa rin kabataang Pilipino na may ganitong klaseng tapang at malasakit sa bayan? Dapat natin pasalamatan ng walang humpay ang mga sundalong nagbubuwis ng buhay para sa kaligtasan natin. Saludo po sa ating kasundaluhan, pagpalain at pag-ingatan po kayo ng Diyos sa lahat ng inyong laban at serbisyo. Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.